luto na lang kayo sa bahay. Pero yung 500, putyang inang yan. Ganyan ka patay gutom ang tingin nila sa mga Pilipino. Wala tayong dignidad sa mga hayop na ito. Mga buwisit talaga. Oo, kaya tingnan ninyo kung paano nila kayo itrato. Oh, ito ipapakinggan ko lang yung 500 yung 500 na na budget nila. Kasya po ba ang 500? Personal ko? Hindi, personal niya. Ikaw ang tinanong tanga. Tangina mo, una pa lang, pang bobo na Oh, personal mo. Oh, so sa personal mo. Ito yung ano niya rito, angulo niya, personal ko. 500 kasi sinabi ng DTI na 500. Tapos sinabi pa ng DTI, hayop na yan. Na bumili ka daw ng macaroni, bumili ka ng mayonnaise, bumili ka ng keso, may macaroni salad ka na. Putang ina niyan. Macaroni talaga. Sabi ko hindi macaroni salad diyan, macaroni sandwich. Oo, kasi yung usually ang nilalagyan ng mayonnaise. Tsaka pag naglagay ka ng salad, pag nagsalad ka may may carrots yan. Meron mang konting pickles yan. Meron yan mga pinya-pinya. Oh, kahit papaano, hindi ba? Mantakin mo ang salad ng DTI, macaroni, tapos mayonnaise, tapos keso. Yun na yun. Putang ina niya nung klase. Anong lasa niyan? Lasang yan, chinelas yan. Ay naman takin mo, magkano na daw yun? O, ang computation na magkano yun? O, umabot na yun ng 200 mahigit. Yan lang handa nyo? Yan lang handa natin? Macaroni na may mayonnaise? Hindi yan salad Hindi macaroni salad doon. Macaroni mayonnaise. Macaroni spread. Oh, kasi kapag ikaw, itlog ka, nalagyan ng mayonnaise. Egg sandwich yan. Lalagyan mo sa tinapay. O kung halimbawa manok, ganun din. Lagyan mo mayonnaise. Chicken sandwich na yan. Tuna, ganun din. And so on and so forth. Ipapalaman mo ba yung macaroni sa sa Tasty? Tangin na pag pinalaman mo yung macaroni sa Tasty, tatadyakan talaga kita kapag ako kumain yan. Mag-aaway tayong dalawa. Maling-mali So pinaninindigan nila na kasya yun. Yun ang una nilang sinasabi na 500 ang budget, kasya na. Yun yung sinasabi nila Yun yung unang ilang araw nilang pinagtatanggol Ito nga, pinagtanggol pa ni Claire O tingnan ninyo, pagtatawanan pa kayo rito. Compute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham, na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. 500? 1 kilo na ham? Gaga. Utanginan to, sinungaling. Yung karne nga baboy. Walang timpla yun. Pag bumili ka, 400 na 1 kilo 1 kilo na ham. Tanginan yun yung ham na yun. Mas mahal yun kaysa sa lutong karne. Ay yung sa hindi pa luto na karne. Boba rin talaga Ham lang. Oh, yun lang, ham. Puta yun ang handa natin, ham. 1 kilong ham, kakain kaming buong pamilya. 1 kilong ham, baka ipokpok ko sa ulo mo yan. Oh, di ba ikaw din mismo nagsabi, ham lang. Doon lang kasya yung 500 May matitira lang ng konti. Magkano ang ham na yung pinakamura? CDO ham. Tingnan nga natin kung magkano. CDO ham. How much? CDO ham. Tingnan natin. Kasi magaling tong kaibigan ko sumagot Searching for CDO ham. Ang 250 grams. Putang ina mo, Claire Castro, sinungaling ka talaga. Fake news ka. Ang 1 kilo ng holiday ham, 619 CDO to murang brand to. Ito yung CDO, mura-mura to kasi kapag ang binili mo, yung mga mga pure foods, ganyan, mga ba yung masasarap na mga ham? Kasi ang classic 250 grams, 110 So 250 grams times 4. 110 times 4, magkano na 'yun? 440 na 'yun. Sa classic na sweet ham lang 'yun Ngayon kung medyo
Nakakaluwag-luwag ka ng konti. CDO pa din to. 619 yung 1 kilo. So sa classic ham, wala kang kanin, ganon. Ham lang yung bibilin mo. Pag bili mo ng ham, putang ina, kakainin na natin, ganon na yun. Yun na yun, walang kanin, walang inumin. O so sa ham pa lang, wala na eh. Lugi na. O ano pa? Wala po si spaghetti. Depende ko O, walang spaghetti. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. O, depende kung anong bibili mo. Mamimili ka lang sa isa. Mantakin mo Noche Buena, mamimili ka. Ano kayang menu? Pucha, usually, pag naglagay ka ng menu sa, sa handaan, yun yung handa mo. Yun yung menu mo. Pagka Noche Buena. Pero ito hindi. Mayroong menu, mamimili ka lang doon ng isa. Puta, ano to, restaurant? Ha, Claire Castro, restaurant to? Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Diba, pinagtatawanan kayo. Kala niya nakakatawa siya. Akala niya itong matters na ito nakakatawa. May sinabi ang DTI na na-insulto ang mga Pilipino. Tapos yung insulto ng mga Pilipino, pinagtatawanan nila. Yung na-insultong Pilipino na, grabe naman kayo, ganyan lang ang tingin nyo sa amin, ganyan lang ang budget nyo sa amin. 500, hindi nyo na nga ibibigay yan. Mantakin mo naglagay ang DTI ng presyo, hindi naman nila ibibigay sa mga Pilipino. Di na minabihan nyo na sana. Sana sinabi nyo na, ako DTI, para sa mas medyo maayos na Noche Buena siguro, sa hirap ng buhay ngayon, mga 1,000 pesos, pwede na. Total, minsan lang naman, 1,000 pesos, maayos na. Pero yung 500, mantakin mo, buti sana kung yung 500 na yun, ipamimigay mo eh. Hindi eh. Hindi ka mamimigay ng 500. Oo, nag-budget ka lang. So, ang tingin mo sa lalamunin ng mga Pilipino, 500 lang. Wala ka bang anak? Binibigyan ba ng baon mga anak mo? Subukan mo magbigay ng 200 na baon sa anak mo isang araw, baka magrebelde yan eh. Baon lang yan. Ito, kakainin ninyo sa isang panahon na, sa bagay, walang Diyos tong mga to eh. No? Wala siguro talagang Christmas ang mga ito. Walang Mary sa mga ito. Wala sila siguro ng Diyos. Kasi ang Pilipino, sineselebrate talaga yung kapanganakan ng Panginoon eh. Oo, maaaring magkakaiba tayo ng relihiyon at hindi ninyo ina-acknowledge itong birthday ng Panginoon, pero para sa mga Katoliko, ano yan eh, importante yan eh. Actually, sa iba, Thanksgiving yan. Sa amin, Noche Buena yan? Sa Thanksgiving, meron ba nagte-Thanksgiving ng malungkot? Siyempre, pag nagte-Thanksgiving ka, kailangan medyo festive naman, di ba? Kailangan, ilagay na lang natin sa Thanksgiving. Siyempre, kailangan medyo, yung hindi mo usual na pinagdadaanan sa loob ng isang taon, sa isang gabi, mag-ano ka naman ng konti. Mag-i-indulge ka naman ng konti, di ba? So dito, pinagtatawanan nila yung sentimiento ng tao na hindi kasya yan. O, pinagtatawanan ni Claire Castro. Bili daw kayong chop suey na 1 kilo. Alam ba ninyo yung mga chop suey na nakapak na ganon? O, ganon ang tingin ni Claire Castro sa inyo. Yung nakapak na chop suey na 1 kilo sinasabi niya. Ano yun? Yun yung mga bulok na mga gulay. Yung mga part na hindi bulok, tinatanggal nila, o yung mga part na bulok, tinatanggal nila, yung hindi bulok, chinachap-chap nila. So kung yung sayote, halimbawa, kalahati nun, bulok na, inuuod na, tatanggalin nila yung inuuod, yung mapapakinabangan pa, chachap-chapin nila yun, ilalagay nila yun sa isang pakete, yung repolyo na bulok, yung pechay bagyo na bulok, sitaw na bulok, o bagyo beans na bulok, carrots na bulok, o yun yung mga part na bulok tinanggal, tas chinap nila, nilagay nila sa isang plastic. So yun daw ang bilin nyo, sabi ni Claire Castro. Baka yun ang laging kinakain nito ni Claire, kaya bulok na yung utak niya. Kasi puro bulok yung kinakain niya, which I believe, hindi niya ginagawa yan sa pamilya niya. So wais daw, tinan mo wais daw yun, bumili ka ng gulay na bulok. Minsan na nga lang sa isang taon eh. Bulok pa yung ipapakain ng gobyerno. Talaga naman, oh. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Oh, bihon, toyo. Oh, 1 kilo na gulay. Oh, magkano yung 1 kilo na chop suey? 1 kilo, ha? Oh, sabihin natin, mga 150 yan. Oo, kung bumili ka ng bihon, magkano bihon ngayon? O sabihin natin, 1 kilong gulay yan. Siyempre, bibili ka mga 1 o 2 kilong bihon. Magkano na yan?
Tangina dun pa lang eh. Tapos toyo, suka, bibili ka pa ng sibuyas, bawang. O ano sahog niyan? Magcha-chapsuy ka, walang sahog. Gago, adobo yan. Suka, ay toyo daw, bibili ka ng toyo, putya, adobo kalalabasan yan, hindi chapchuy, hindi pansit. Eh, lalagyan mo naman ng konting sahog yan, lalagyan mo naman ng manok, ganyan, konting hibla. Lagyan mo naman konting atay para sa gout. Tsaka lagyan mo naman itlog ng pugo. Di ba, putya, pansit na nga lang, titipirin pa natin eh. Diyos ko, no, kaya nga sinasabing birthday noodle tawag nga dyan dahil makulay yan eh. Tapos yun lang, chapsuy. Bili ka ng chapsuy na gulay, bihon, toyo. Yun na yun. Puta, pakainin kita ng ganun, ma'am. Anong lasa nun? Wala man lang konting accent man lang. Diyos ko po. Ganyan nila minamaliit ang mga Pilipino at pinagtatawanan kayo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ulit-ulit, kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Di ba? Diba, no? Ganyan yung ganyan yung nila ina-address yung katanungan ng mga Pilipino. Ang daming nagalit dito eh. So ganito ka-insensitive itong gobyerno. Tapos gusto nyo hindi tayo magagalit? Ganito kawalang kwenta ang mga nasa gobyerno, mga nasa pamahalaan. Sabi nila mahal daw nila kayo. Tapos pinagtatawanan nila yung sentimiento nyo. Parang ano to? Ito lang pag-uusapan natin. Magkukwentuhan na lang tayo rito. Parang ayaw pa nilang i-address. Kayo nag-open up niyan. Gobyerno ninyo yung nag-open up nitong problema na to. Tapos ayaw nyo pag-usapan. Tapos pagtatawanan ninyo, yung tanong nung reporter is enough. I mean, ang dami natin ma'am naranasan na problema ngayong taon na ito. Hindi natin deserve magkain ng masarap sa Pasko. Nakalimutan natin yung mga pinagdaanan natin pagdating ng Pasko, kaarawan ng Panginoon. Pwede ba tayong kumain ng medyo maayos-ayos? Yung masarap-sarap? Yung pagising natin ng umaga, yay! Pasko ngayon! Masarap ang pagkain mamaya. Yung matutulog tayo ng busog, matutulog tayo ng ayaw ko mag-toothbrush kasi matatanggal yung mga tinga ko. Pwede ko pa yung ulamin bukas. Imaginein mo, di ba minsan inaantay natin yun. Tayo nga ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. From September, kumakanta na niyan yung Pampasko. September, October, November, 4 na buwan nating sineselebrate ang Pasko. Tas isang beses lang tayo kakain ng Noche Buena, titipirin pa natin, di ba? Hindi naman natin sinasabi maging magarbo, pero grabe man yung 500. At least man lang 1,000, 1,500, 2,000. Total, isang gabi man lang yan. Nakatanggap naman kayo ng 13 month. Katanggap man tayo ng bonus. Maganda tayong konti. Tama? Para at least, kung marami tayong handa ngayon, hanggang bukas, makakain pa natin yan. Alam mo yung mga ganun, tapos tatanggalin ninyo yung dignidad ng mga Pilipino, yung pati celebration ng mga Pilipino, nanakawin nyo. Ninanakaw nyo na nga yung pera ng taong bayan, pati pa naman celebration ng taong bayan, nanakawin nyo pa rin, sisirain nyo yung trip ng mga Pilipino. Bigla kayo maglalabas ng balita, 500 lang gastosin nyo. Tangina talaga tong gobyerno na to, walang silbi talaga. Hindi, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, malapit na yung expiration. So kanina, gusto mong pakainin yung taong bayan ng bulok na mga gulay dahil bibili sila nung nakapak na panchapsuy. Sa Balintawak, marami niyan eh. Kasi pag nakita nyo yung bulok-bulok yung kalahati niyan. O hindi mo alam kung yung bulok nito napunta na sa kabila, pero since maayos-ayos pa to, hugasan lang natin. So parang mentality yung sinasabi nito ni Claire Castro. Matapos niya kayong pakainin ng bulok, pupuntahin kayo ng grocery at hanapin yung mga malapit na mag-expire na mga pagkain. Kasi mas mura na daw yun na yung inyong kainin. Imagine, tinuturuan nila kayong magkalakal. Anak ng tinapay talaga tong gobyerno ni BBM mo. Salot talaga. 3 months na dapat mabenta na ito lahat. Yung mga 3 months, yung mga expire na, suma total. Pangit kasi pakinggan pag malapit na mag-expire. Bobo ka kasi talaga mag-articulate nang sasabihin mo pumunta kayo ng grocery, may mga sale dyan. Yung mga naka-yellow tag.
Oo, mas mura yan kesa dun sa mga normal. Huwag mo nang i-explain kung ba't mas mura yun. Kasi mag-e-expire na yun. Kailangan makain mo na yun. Kasi kung hindi, mabubulok yun, hindi mo na pwedeng kainin yun. Tangina, no? Gagawin pa kayong nangangalakal na itong mga ito. Depende po yan si Diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Pero ma'am, Hindi daw siya sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon ang DTI ng kanyang press briefing. Magbi-press briefing daw ang DTI. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong